Matapos ang 1 taon ng pagsasanay sa kasulatan ng dugong suanin, ang sari-saring ugat ng espiritu sa 10 meridian ay umabot lamang hanggang ngayon. At ngayon lamang nakabuo ng isang patak ng esensyal na dugong pananggalang sa buhay. Sumapit na ang taning. Isang hamak na walang kakayahang bumuo kahit isang patak ng esensyal na dugo. Ang pwestong ito, ako na ang nagbura nito para sa iyo. Tagapamahalang Gong, malinaw na nakabuo ako ng isang patak ng esensyal na dugo kanina. At karapat dapat ding magsanay sa landas ng kawalang kamatayan ang ugat ng espiritong ito sa 10 meridian. Kapag sinabi kong wala, wala talaga. Ang lintik mong ina. 5 mababang uri ng batong espiritu lang, ibinenta ka na nila na parang aso. 1 taon kang sinuplayan ng angkanpay ng bigas na espiritu. Panahon ng bawiin ang puhunan sa iyo. Bukas pagsikat ng araw, kasama ng iba pang hamak na basura, ipapadala sa bulubundukin ng mga halimaw ng Black Pine. Wala na. Wala na ang esensyal na dugong pananggalang sa buhay. Pumunta na sila sa bulubundukin ng mga halimaw. Tiyak na tiyak. Isinuksok ito ng ina bago siya pumanaw. Bakit sinisipsip nito ang dugo ko? Ito. Anong uri nga ba ng mahiwagang kayamanan ito? Nasa loob ako ng espasyo ng mahiwagang kayamanan. Isang piraso ng sirang mapa. Nilamon nito ang esensyal kong dugong pananggalang sa buhay. Para lamang ipakita ang bagay na ito. Ano nga ba talaga ito? Ano ang silbi nito? Matagal akong nanatili sa loob. Ngunit sa labas, para bang isang kisap mata lamang ang lumipas. Tunay nga, dugong basura ito na wala ni katiting na espiritual na enerhiya. Tagapamahala. Ako. Kung walang esensyal na dugo, wala ring antas ng pagsasanay. Dalhin pabalik sa tuluyan. Aalis ang sasakyan bukas ng umaga. Chen Saner, Lishitu. Pawang mga taong nawala nitong nakaraang taon ang nasa talaang ito. Sa pilitang pagpapadala. Saan nga ba sila ipapadala? Hindi na makapasok. Ang kumpol ng mga guhit ng kulog ay nakikita ko na lamang sa aking isipan. Ano nga ba ang kayang gawin nito? Siya si Chen Saner. Saan nila dadalhin ang mga tao sa kalaliman ng gabi? Ilan pa sa mga hamak na basurang ito ang hindi pa naikakarga? Isama mo na rin ang nasa loob. 2 na lang at mapupuno na ang isang sasakyan. Mukhang nakapagpapalakas ang gamot na ito. Mas mabuting maging malakas ka. Dalhin silang buhay sa bulubundukin ng mga halimaw ng Black Pine. Saka lamang kakain ang mga espiritual na halimaw. Ang karne ay panis na at maasim na. Dalhin sa bulubundukin ng mga halimaw. Ipakain sa mga espiritual na halimaw. Ito pala ang tinatawag na sapilitang pagpapadala. Aalis ang sasakyan bukas ng umaga. Kalahating gabi na lang ang natitira sa akin. Hindi ako maaaring maghintay. Kailangan kong makabuo bago magbukang liwayway. Ng isa pang patak ng esensyal na dugo. Dalisayan at ibalik ang kapangyarihan. Ito ay unang antas ng pagpino ng ki. Ano ang nangyari? Bakit wala pa kahapon ang namuong dugo? Ngunit mayroon na ngayon. Tiyak na nagnakaw siya ng espiritual na gamot mula sa kuta. Hindi ako nagnakaw. Pagtatago ng espiritual na bagay. Isang krimen. Kalagkarin palabas. Isa kay kasama ng iba pang basura. Ibaba na lang dito. Malapit ng dumilim.
Kahit dugo ay kayang lunukin ng gintong selyo. Itong balat ng lobo. Maaari ba itong ipasok sa loob? Ang balahibo sa balat nito ay umaagos. At kaparehong-kapareho ng direksyon ng mga guhit ng kulog. Gamitin ang espiritual na lakas at gayahin ang guhit. Muli. Ito na ang huling piraso ng balat. Gawin mo para sa akin. Umalis ka. Bumangon ka para sa akin. Kailangan ko na namang gumuhit ng anting-anting. Nasa labas pa ang aking katawan. Kayang bigyan ng espasyo ang panahon. Hindi mo man lang kayang salagin ang mga pangil ko. Muli. Gawin mo para sa akin. Halimaw. Lahat kayong nasa angka ng pay ay mga halimaw na kumakain ng tao. Huwag ninyo akong patayin. Bumalik ka. Mas matindi ang amoy ng dugo sa loob ng gubat. Kung ayaw mong mamatay, manatili ka riyan at huwag gagalaw. Naubos na ang mga anting-anting ng kidlat. Ang halimaw na ito ay balot ng batong baluti. Kung lalaban ng buong lakas, tiyak na mamamatay. Halika. Ito na. Ganap ng napino ang esensya ng dugo. Ikalawang antas ng pagpino ng ki. Tatlong ulit nang nagawa ang anting-anting ng kidlat. Tinanggap ng gintong selyo ang bagong balat na ito. Ano man ang uri ng anting-anting. Iguhit muna natin saka naisipin kung ano ito. Salagin mo. Hindi ito marka ng kidlat. Isa pala itong anting-anting na pananggalang na minsan lang magagamit. Hindi na tayo maaaring dumaan sa pangunahing daan. Ano ang ingay na iyon? Sinusundan nito ang amoy ng dugo. Napakabigat ng amoy ng dugo. Tiyak ng hinarangan ng mataas na antas na halimaw ang pangunahing daan. Tapos na. Dito na tayo mananatili. Tumahimik ka. Kung ayaw mong mamatay, sumunod ka sa akin. Sana ay maaari ring magtago ang katawan sa loob ng gintong selyo. Sayang at isang kamalayan lamang ang maaaring pumasok ngayon.
Maaari pa akong gumuhit ng 3 sa matigas na balat ng dambuhalang halimaw na iyon. Kailangan kong bilisan. Sa wakas, nagawa ko na ang 3 natitirang anting-anting. Sa wakas ay lubos ko nang napagkadalubhasaan ang pananggalang na anting-anting. Pakiramdam ko ay kalahating araw akong nagsanay sa loob. Malamang ay papalapit na ang halimaw sa labas. Ano ang nangyayari? Ang tagal kong nanatili sa loob. Ngunit isang kisap mata lamang ang lumipas sa labas. Subukan natin muli. Isang patak lamang ng insenso ang lumipas sa labas. Humigit kumulang 10 patak naman sa loob. Isa itong hari ng mga halimaw. Hinahanap tayo nito. Hindi mo nga mailigtas ang sarili mo. Bakit mo pa iniintindi ang isang halimaw? Hindi naman niya ako sinaktan. Kailangan natin itong ilayo. Hindi na magtatagal ang pananggalang na anting-anting na iyon. Ikaw ang aakay sa akin. CJ, magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Mula ngayon, tatawagin kitang Fetuan. Pitumput tatlo, 80, 80. Lahat sila ay mga batang ipinadala palabas na may mga numero. Batang ipinangtutustos ng dugo sa espiritual na halimaw na unang uri bilang 132. Pakakawalan sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ay kukunin ang kanilang esensya ng dugo. Ginagawang pain ang mga taong buhay upang ipakain sa mga halimaw. Hihintayin nilang tumaba ang mga halimaw bago bawiin ang pain. Kaya pala ito ang tinatawag nilang pagpapadala palabas. Puro amoy ng mga espiritual na halimaw ang nasa labas. Kailangan kong maghanda ng isang lihim na alas. 10 ulit ang haba ng panahon. Sakto lang para maubos ang huli kong espiritual na lakas sa pagguhit ng 2 ito. Fetuan, pumunta ka sa kaliwa. Sa sandaling ito lamang. Saka lamang tayo makikinabang sa gitna ng kaguluhan. Mapabibilis lamang ng butil ng dugo. Ang tunay na esensya ng dugo. Kailangan ko pa ring umasa sa sarili kong pagtitiis. Ikatlong antas ng key refining. Tapos na. May ebidensya na ng pag-aalay ng dugo. Naabot ko na rin ang ikatlong antas ng paglilinang. Ang mga kasalanan ng angka ng pay. Dapat nang pagbayarin. Tara na. Xituan. Silipin muna natin ang 2 bata sa kubo ng mga ngaso. Bago tayo bumalik sa bayan ng Shikiao. Li Shitoo ang pangalan niya. Makakaalis ba talaga tayo rito? Magpatuloy lang sa landas na ito sa bundok. Nasa unahan na ang nayon ng mga ngaso. Huwag kayong babalik sa angka ng pay. At huwag kayong magtitiwala sa kahit sinong susundo sa inyo. Mabuti na lang at nakapaghanda ako ng ilang alas sa daan. Bayan ng Shikiao. Bumalik na ako. Ginoong pinuno ng nayon, ikaw ang magsisilbing saksi. 1 taon na siyang nasa angka ng pay at walang paramdam. Ang bakanting tirahan na ito ay naibenta na. Ayon sa batas ng pamilya Shen natin. Isang basura na may 10 ugat na espiritu. Sa kuta, hindi man lang siya karapat dapat maging pataba. Ang katapusan niya ay tiyak na mangyayari. Narinig niyo ba iyon? Nagsalita na ang mga immortal. Si Shen Yansheng ay matagal nang wala roon. Nadismaya kita. Buhay pa ako. Shen Yansheng. Ang batas ng angka ng pay. Bawal bumaba ng bundok kung hindi pa nakakaabot sa yugto ng paglilinang ng dugo. Ikaw na takas na alipin, bakit hindi ka pa lumuhod?
Ikatlong antas ng key refining. Impossible ito. Ito ay tatak mula sa kulungan ng mga hayop ng angka ng Pei. Huwag mo akong husgahan base sa nakikita mo. Kahit isa lamang akong takas na alipin. Nagmula ako sa impyernong puno ng bangkay. Noong una, tinanggap mo ang mga biyaya niya. Para ilihim ang katotohanan kaya kong maglinang. Ang utang na ito, paano natin babayaran? Nagkamali ako ng tingin noon. Ngayong isa ka na ring naglilinang ng key. Hindi nahahabulin ng angka ng Pei ang nakaraan. Ikaw na buhayang taksil. Inalagaan kita ng ganito katagal. Ang kasunduan sa bahay na ito ay akin. Ang ibinenta mo ay buhay ko. Hindi utang na loob sa pagpapalaki. Nakasaad ng malinaw sa lumang kasulatan na ang ari-arian ay nakapangalan kay Ginang Peju. At ang tanging tagapagmana niya ay si Shen Yansheng. Ang selyong nakatatak dito ay sa angka ng Kli mismo. At walang opisyal na dokumento ng paglilipat. Ang pag-angkin sa bahay ng iba bilang sarili mong ari-arian. Iisa lang ang tawag dyan, pamimeke ng titulong bahay. May tao dyan. Kalag ka rin siya sa bulwagan at parusahan ayon sa batas ng bayan. Ang disenyong ito, hindi ito mukhang gawa ng mga mortal. Ano ba talaga ang iniwan ni Ina para sa akin? Hinarangan ng angka ng Pei ang lahat ng lagusan. Ang mga tindahan sa bayan na ito ay hindi kayang bilhin ang mga materyales ng halimaw na dala ko. Kailangan kong pumunta sa pamilihan ng mga immortal sa Yunjin. CJ, kung nagugutom ka, doon ka sa eskinita humingi. Ang asosasyong pangkalakalan namin ay para sa malalaking transaksyon lamang. Hindi kami tumatanggap ng mga basurang kalakal. Wala ka man lang kahit na storage pouch. Anong klaseng kasama ka sa landas ng immortal? Umalis ka kung wala kang ipambibili. Iyan ang batas ng aming asosasyon. Tumigil ka. May nagbubukas ng tindahan. Pero walang nagtataboy ng customer na papasok. Kaibigan, tuloy ka sa loob. Mga tira-tirang materyales lamang ito. Ngunit katanggap-tanggap ang kalidad. Ibibigay ko ito sa iyo sa halagang 10 pirasong mababang uri ng Spirit Stone. Pangdagdag lang ito. Tagapangasiwa, tingnan ninyo itong muli. Anting-anting ng kidlat na panggit ng antas. Susubukan ko ang lakas nito. Kay bangis ng lakas ng kidlat. Ang isang ito ay katumbas ng buong lakas na suntok ng isang nasa rurok ng ika-4 na antas ng pagpipino ng ki. Kulang ang aking pangunawa. Kaibigan sa landas. Maupo kayo rito, kaibigan sa landas. Sa pamilihan, ang karaniwang anting-anting ng kidlat ay nagkakahalaga ng hanggang 60 batong espiritu. Kaibigan sa landas, napakataas ng lakas ng mga anting-anting na ito. Bibilhin ng aming samahan ang bawat isa sa halagang 70 batong espiritu. 6 na piraso. Kabuang 540 batong espiritu. Kaibigan sa landas, sa inyong kamay. May natitira pa ba kayong paninda? Mapag-uusapan pa ang halaga. Wala na. Ilang pananggalang sa kamatayan lamang ang nahugot ko nang di sinasadya mula sa isang yungib ng mga tagapagsanay. Narito ang lahat. Mabuting bagay ang pagiging maingat, kaibigan sa landas. Narito ang 540 batong espiritu. Bigyan ninyo ako ng isang supot na imbakan na mababang antas. Ang batayang paraan ng pagsipsip at pag-ipon ng ki. At 50 gin ng bigas na espiritu. Bayaran na natin ang natitira. Tumugon ang gintong selyo sa kasangkapang imbakan. Ito ba? Isang lalagyan ng imbakan. Tunay ngang naipasok ito. Isang espasyong ganap na hiwalay sa mundong ito. Kahit ang pandamang espiritu ng isang mataas na antas na tagapagsanay ay hindi ito masisiyasat hanggang sa kailaliman. Hindi karapat-dapat sa iyo ang murang damong pampigil ng dugo na ito. Ito ang sinaunang formula ng tableta na iniwan ng isang sinaunang tagapagsanay. 30 batong espiritu na mababang antas lamang. Ituring na lang nating pakikipagkaibigan. May kakaiba sa balumbo na ito na balat ng tupa. Nagbibigay ng babala ang gintong selyo. Kung gayon, nilinlang pala ako. Ang itim na markang ito na parang uod. Ito ay tatak na ginagamit upang masubaybayan ang isang tao. Munting kaibigan sa landas. May nagustuhan ka ba? Kapag lumampas ka sa nayong ito, wala nang tindahang mapupuntahan. Napakagandang bagay. Ngunit 30, napakamahal. Kasama na ang 10 bahagi ng materyales na damong pampigil ng dugo. 15 batong espiritu. Aba, nalulugi ako sa bentahang ito. Sige na. Bayaran na natin at tapos na ang usapan. Nakikita ng gintong selyo ang tatak na sumusubaybay. Ngunit hindi nito kayang otomatikong alisin ang pagkakabuo nito. Ang mga tulisan na ito. Itinuring pala nila akong tupang handang katayin anumang oras. Nagliliwanag pa ang tatak. Kung talagang nais ninyong sumunod,
Pipili ako para sa inyo ng daang walang makikialam. Hindi nagbabago ang direksyon ng tatak sa batang iyon. Malapit lang, nasa unahan. Ang umbok na supot ng mga batong espiritu. Mapapasa atin na iyan ng magkakapatid ngayong gabi. Bata, kay bagal mong maglakad. Tanggalin mo ang umbok na supot ng imbakan na iyan. At pagkatapos ay wasakin ang iyong dantian. Bibigyan ka ni Lolo Lu ng buo mong bangkay. Kung hindi, tiyak na ipararanas namin sa iyo ang sakit ng paghihiwalay ng kaluluwa at pagpipino ng espiritu. Patawad sa inyong pagkagalit, mga nakatatanda. Isa lamang akong naglalakbay na malayang tagapagsanay. Narito ang buong yaman ko. Buhay lamang ang hinihiling ko. Kunin ninyo na ang lahat ng gamit. Ano naman kung ikaapat na antas siya? Huwag ninyong isipin na madaling agawan ang isang malayang tagapagsanay dahil lamang mura ang kanyang mga ari-arian. Kasakiman. Mga tauhan ng inyong sekta. Mga hamak na salarin. Naglakas loob kayong lokohin ako gamit ang mga sirang anting-anting at basag na bato. Isang hamak na langgam sa ikatlong antas ng pagpipino ng ki. Naglakas loob ka pang magplano laban sa isang tagapagsanay ng ikaapat na antas. Ako mismo ang magbabalat sa iyo ng buhay. Bolang niebe, pumasok ka sa kakahuyan sa kanan. Maghiwa-hiwalay tayo ng daan. Patuloy na kumikislap ang tanda ng pagsubaybay. Kahit tumakbo ka hanggang dulo ng langit, isa ka pa ring hamak na utusan. Ikaw ang pumatay sa kunehong iyon. Akin na ang batang ito. Mas mataas ng isang antas ang kanilang kultibasyon kaysa sa akin. Wala akong pag-asang manaig sa tuwirang pakikipaglaban. Habang nasa akin pa ang tandang ito. Lagi akong mabubunyag sa liwanag. Hindi man lamang ako magkakaroon ng pagkakataong huminga sa dilim. Kailangang wasakin muna ito. Hindi maalis ang tandang ito. Maliban na lamang kung yamang kaya mong ilitaw ito. Tiyak na may paraan upang malusutan ito. Hindi kulog. Hindi rin kidlat. Ano man ito. Basta maisagawa ang anting-anting, ayos na. Buuin mo para sa akin. Nawala ang liwanag ng tanda. Ngunit tila nakukulong din ang aking espiritual na kapangyarihan sa loob ng mga ugat ng enerhiya. Mabagal ang pagdaloy nito. Kapag ibinuhos ko ang buong lakas ko, masisira ang pagtatagong ito. Ano ang nangyayari? Naglaho ang tanda. Huwag sabihing sa taranta ay sumuong ang batang iyon. Sa isang lugar na humaharang sa lahat ng pandamang espiritual. Ito ang iniwang palatandaan ni Xituan. Ang mandarambong na kultibador na nagngangalang Lubiao ay naakit papunta roon. Isang hamak na kuneho. Mas mabilis pa sa daga kong tumakbo. Hintayin mong maabutan kita. Siguradong hulihin kita at gagawin kitang pulutan. Panahon ng magpalit ng papel ang biktima at ang mga ngaso. Dapat nang magpalit. Sino? Kapag nawala ang kalasag na parang pagong na iyan, tingnan natin kung ano pa ang ipangtatalaga mo. Dumating na rin ang isa pa. Dalawang anting-anting ng kulog. Kailangan natin siyang bigyan ng magandang lugar. Mabangong bata ka. Ano ngayon kung nasira ang tanda ng pagsubaybay? Naubos na yata ang espiritual mong kapangyarihan. Bumagsak ka para sa akin. Ikaw ang hinihintay ko. Dose-dosenang mapa ng mga nakatagong kayamanan. Mukhang ang tandang sinusukdulan ng tiwala ninyo. Ang siya mismong katibayang naglalantad sa inyo. Bata. Inaamin namin ang aming pagkatalo.
Ang rehistrong ito ay hindi talaan ng mga biktima. Ito ang lagusan nila sa pagbebenta ng mga nakaw na yaman. Himpilan ng ugnayan sa tiwangwang na lambak ng furong. Lagusan ng pay sa pagbebenta ng mga nakaw na yaman. Tunay nang umabot hanggang dito ang kanilang galamay. Mataas na uring anting-anting ng pagtakas. Buhusan lamang ng espiritual na kapangyarihan at magiging sasakyang lumilipad. Sakto ito para sa malayo ang paglalakbay. Yamang malapit lamang ang mga tauhan ng pay. Ang lumang utang na ito ay panahon ng singilin. Mga humahabol mula sa pay. Sino ang kinukubkob nila? At Liu. Hindi na maitatago ang katotohanang taglay mo ang dalawahang ugat na espiritual na yelo at apoy. Nag-utos ang ninuno na pabalikin ka. Sumama ka sa amin pabalik sa kuta ng pay. Bumalik ka, para maging sangkap sa gamot na ihahanda niya. Mangarap ka. Sinisipsip na ninuno ang pinakapusod na dugo ng mga alagad. Totoo ba ito? Siya nga. Ang batang babae noong mga panahong iyon. Mas gugustuhin ko pang sayangin ang 6 na patak ng pinakapusod kong dugo, kaysa bumalik kailanman sa pugad ng demonyo. Pasisimulan niya ang hanay ng dugong pagsira sa sarili. Pigilan ninyo siya agad. Munting hayop ka. Papatayin kita. Lumayas ka. Huwag kang magsalita. Iluwa mo ang sama ng loob mo. Dadalhin kita. Sichuan. Ipadala ang hudyat sa pamamagitan ng apoy. Bagaman kayang labanan ng dugong esensya ng gintong selyo ang lason, hindi nito kayang alisin ang malupit na balikwas ng pormasyon. Napipigil ko lamang ito ng sapilitan. Ang aura sa iyong katawan. Iyan ba ang kasulatan ng dugong suanin? Huwag mong sanain ang ganitong pamamaraan. Upang manatiling buhay, umabot na ako sa 3 antas ng pagtitipon ng ki. Ang pamamaraang ibinigay ng angka ng pay. May problema. Ang ipinasa ng angka ng pay sa lahat ng bata ay binagong unang 3 antas lamang. Ikaw mismo ang tumingin. Ang daloy ng enerhiya sa ilang malalaking ugat na ito ay idinisenyo upang sa pilitang sumipsip ng puwersa mula sa labas. Ang mga bahaging binura nila ay pawang mga pagbabawal laban sa pagtagas palabas. Tama. Hindi talaga sila nagtuturo ng paglilinang. Nag-aalaga sila ng isang pangkat ng mga alagang hayop na maaari nilang pag-agusan ng dugo anumang oras. Noong araw, ang tagapagsuri sa pagpili ng mga alagad ay nakatuklas na mayroon akong 2 ugat na espiritu, yelo at apoy. Ngunit nasuhulan siya. Iniulat niyang mayroon akong 5 ugat na espiritu. At ipinagbili niya ako sa kuta ng pay. Dahil pinakagusto ng ninuno ang dugo ng may mataas na kakayahan. Lalo na ang may 2 ugat na espiritu. Hindi katakatakang nakabuo siya ng 6 na patak ng dugong esensya. Kung gayon, ikaw naman. Noong araw, isa kang sakiting basura na may 10 ugat at sari-saring espiritu. Paano ka posibleng umabot sa 3 antas ng pagtitipon ng ki? May sarili akong kapalarang nagligtas sa aking buhay. Tungkol naman sa laso ng pamamaraan. Natatangi ang aking pangangatawan. Kaya ko itong pigilan ng sapilitan. Mabuti nang hindi ka nakokontrol. Ngunit tiyak na naglabas na ng kautusan ng pagpatay ang angka ng pay. Hindi ligtas ang daan ng daan-daang li mula rito. Hindi ligtas kahit ilang daang li lamang. Paano pa kaya kung 1,000,000 li ang layo? Nakuha ko ito sa walang ari na supot mula sa katawan ng isang magnanakaw sa paglalakbay. May ilang batong espiritu sa loob. Dalhin mo ito bilang pananggalang. Itago mo ring mabuti ang sinaunang token na ito. Naubos na ang aking espiritual na kapangyarihan. Hindi ko man lamang ito mabuksan. Isa na lamang akong karaniwang mortal ngayon. Kapag sumama ka sa akin, magiging pabigat ka lamang. Kung wala ang kasuotang ito noon, matagal na sana akong nagyelo hanggang mamatay sa bayan ng Shikiao. Noong panahong iyon, hindi mo rin itinuring na pabigat ako. Kabutihang loob lamang iyon. Hindi maaaring itakda ang halaga batay sa kasalukuyan mong antas ng paglilinang. Ito ay ang ukit ng bundok Yueheng.
Nakita ko na ito sa isang piraso ng sinaunang kasulatan. Sigurado ka ba? Walang pagkakamali. Nabanggit din ito ng ninuno ng angkan ng Pei. Ang sektang Yueheng ay 1,000,000 li sa kanluran. Isang tunay na dakilang sekta ng matuwid na landas. Ang token na ito ay tiyak na isang tanda ng pagkakakilanlan. 1,000,000 li. Hindi iyon mararating sa karaniwang paglalakad. Mayroon akong mahusay na maliit na sasakyang lumilipad na nakuha ko mula sa isang magnanakaw sa paglalakbay. Dagdagan lamang ng mga batong espiritu. At sapat na iyon para makarating tayo roon. Pagdating natin sa sektang Yueheng, maglilinang tayo ng kanya-kanya. At walang magiging pabigat kaninuman. Ako muna ang mag-iingat ng kasuotang ito. Kapag kaya ko na itong tumbasan, ako mismo ang mag-aayos at magsasauli nito sa iyo. Utang ko sa iyo ang aking buhay. At narito pa ang supot na imbakan. Babayaran ko ang lahat, pati ang prinsipal at interes. May gantimpalang 5,000 batong espiritual. Ano ba ang pinagmulan ng dalawang ito? Nagawa pa nilang palabasin ang utos ng madugong paglipol ng Angkan Pei. Tunay ngang mabilis ang mga mata ng samahan ng mga ngalakal. Pati ang mga tarangkahan ng lungsod ay nilagyan na. Ang utos ng paghahanap ng Angkan Pei. Napakabilis naman at nakarating na rito. Napakahaba talaga ng inaabot ng mga kamay nila. Hindi tayo maaaring manatili rito. Umalis tayo habang wala pang nakakakilala sa atin. Ilang araw tayong naglakbay ng walang tigil. Sa wakas, nakarating din tayo. Nasa unahan ang sonang bawal liparan ng sektang Yueheng. Dapat agad bumaba ang sinumang dumarating upang sumailalim sa pagsusuri. Magkasabay na lumitaw ang dalawang tanda. Hindi ito karaniwang tanda ng pagpasok. Isa itong sagisag ng pagsusuri na iniwan ng ikapitong ninuno. Sumama kayo sa akin pababa sa tarangkahan ng bundok para sa pagpapatunay. Napakaluma ng anyo ng tanda na ito. Hindi ko pa ito kailanman nakita. Hindi ako ang makapagpapasya rito. Umatras kayo. Iyan ang sinaunang tanda ng Yueheng na iniwan ng ikapitong ninuno sa daigdig ng mga mortal. Ang may tanga ng tandang ito ay maaaring pumasok sa sekta. Sumama ka sa akin upang subukin ang iyong espiritual na ugat sa plataporma ng pagsukat. Dumaan ka sa maliwanag na daan. Mga tuntunin ng sekta. Kahit may tanda ng pagpasok, kailangan pa ring suriin ang mga buto at espiritual na ugat. Iha, ikaw muna. Dalawahang espiritual na ugat ng yelo at apoy. Tunay ngang pinagpala ang Hankuan Peak ko. Nais mo bang tuwiran ng maging alagad ko? At maging personal na disipulo? Buong pagpapakumbaba kong ninanais na kilalanin kayong guro, dakilang nilalang. Ngunit ang sinaunang tanda ay iniwan ng kanyang ina. At siya rin ang nagbantay sa akin sa buong paglalakbay ko hanggang dito. Hinihiling ko sa dakilang nilalang na suriin muna ang kanyang espiritual na ugat. Pagkaraan ay saka natin pagpapasiyahan ang kanyang pupuntahan. Maaari. Ngunit ang sinaunang tanda ay nagpapatunay lamang sa kaugnayang karmiko para sa pagpasok. Tinitiyak kong makapapasok siya. Ang mga pribilehiyo sa sekta ay nakasalalay pa rin sa likas na kakayahan. Hindi kailanman maaaring ituring na magkapantay. Naunawaan ko ang mga tuntunin, guro. Hinihiling ko sa dakilang nakatatanda na magsagawa ng pagsusuri. 10 sangay ng magulong espiritual na ugat. Wala man lamang pangunahing ugat. Sa ganitong uri ng likas na kakayahan, mahirap siyang magkaroon ng kahit katiting na pag-unlad sa buhay na ito. Yamang may kaugnayang karmiko siya sa sinaunang tanda. Bibigyan ko siya ng katayuang panlabas na disipulong nakatala. Dalhin ninyo siya sa panlabas na sangay para doon manirahan. Susundin ko ang utos. Ang disipulong ito na nakatala. Sumama ka sa matandang ito pababa ng bundok. Shen Yansheng. Ako. Magpakabuti ka at magsanay sa Hankuan Peak. Pareho na tayong nasa sektang Yueheng. Darating din ang araw na muli tayong magkikita. Ganito ang mga tuntunin ng daigdig ng pagsasali ng kaluluwa. 10 sangay ng magulong espiritual na ugat. Maaari lamang siyang makaalpas mula sa pinakamababang panlabas na sangay sa pamamagitan ng sariling pakikipaglaban. Batang kapatid na Shen. Ang bulwagan bilang 72 sa kanlurang bundok ang pinakatahimik. Bagay iyon sa paglinang ng iyong kalooban. Nakapasok dahil sa sinaunang tanda ng isang babae. Isang walang silbing may 10 sangay ng magulong espiritual na ugat. Anumang lugar na ibigay sa kanya ay sayang lamang sa lupain ng sekta. Kuya Ye, maaari ko bang itanong kung saan ang bulwagan ng mga gawain para makakuha ng ambag? Tumawid ka sa batong daan at dumiretso. Paglampas sa 2 tarangkahang bantay, naroon na iyon. Ngunit hindi ko makalinga ng mga tamad ang bulwagan ng mga gawain. Mas mabuting huwag kang mamatay sa unang gawain pa lamang. Magbunot ng damo sa hardin ng gamot at maglinis ng hagdang bato. Isang buwang pagpapakapagod, ngunit 100 ambag lamang. Kailan pa may ipon ang sapat para makapagpalit ng disenteng gamot sa alchemy? Langit. Yungib ng laso na ulap-bulok. Mangolekta ng supot ng seda ng gagambang kangsi. 1 piraso. Makakapalit na agad iyon ng 50 ambag. Iyon na nga. Kuya Ye, tinanggap ko ang misyon na mangolekta sa yungib na lason. Nasisiraan ka na ba ng bait? Kahit ang mga nagsasanay sa pundasyong pagtatatag ay hindi naglalakas loob na manatili roon. Kapag pumasok ka roon sa 2 antas, para mo na ring isinuko ang buhay mo. Kulang ako sa mga yaman sa pagsasanay. Ngunit may tiwala akong malalabanan ko ang lason. Pakitatakan mo ito, kuya. Ang kuya na ito. Halika at tingnan ang pinakamainam na pildoras ng pagtitipo ng ki. Bless you. Isa pala siyang hamak na bagong alagad ng panlabas na sangay na may sari-saring espiritual na ugat.
Pildoras na panlaban sa salot. 3 batong espiritual para sa isang pildora. Walang tawad sa presyo. Bigyan mo ako ng 10 pildora. Tiyak na maaasahan. Nakapanatiling matatag si Zai Wei sa tuktok ng malamig na bukal. Ako si Shen Yansheng. Hindi rin ako mabubulok sa putikan ng panlabas na sangay na ito. Buhay man o patay. Dito lang pala. Kalahati lamang ng lason ang kayang harangin ng pildora. Ang natitirang nakalalasong singaw. Test? Matagal nang naubos ang bisa ng 2 pildora na panlaban sa salot. Ngunit nananatili pa rin akong malinaw ang isip. Kakayanin ng aking esensya ng dugo na ilabas ang lason. Maaari pa akong magpatuloy. 8 few. Malapit nang lumipas ang 3 oras. Kahit ang isang nakatatandang nasa yugto ng pundasyong pagtatatag. Kahit siya ay nanatili roon ng ganito katagal, tiyak na napinsala na ang mga ugat ng espiritu niya. Isang nasa 3 antas ng pagpino ng ki. Maaaring naging tubig dugo na siya noon pa. O kaya naman, tiyak na may pambihirang kayamanang panlaban sa lason sa katawan niya. Kahanga-hanga ang kakayahan ni Shen, bunso. 3 oras siyang nalublob sa nakalalasong singaw. At nakalabas pa siyang buhay. Ahem. Masyado mo naman akong pinapaboran, kuya. Mabuti na lamang at may natisod akong bulag na halimaw sa bunganga ng yungib. Hindi ko na talaga kayang tiisin ang lason. Kaya napilitan akong lumabas agad upang magpalit ng ilang pildorang makapagliligtas ng buhay. Isa lamang ang inilabas ko upang makapanlin lang. Ang mahigit 10 natitira ay nasa loob ng espasyo ng gintong selyo. Nabaling na sa akin ang mata ng mga alagad ng panloob na sangay. Hindi ako maaaring sumabay sa kanilang landas. Ek! Magaling magpanggap ang batang iyon. Isang iglap lang, naglaho na siya na parang usok. Hindi pa siya nakalalayo. Pumasok siya sa sangang yungib sa kanluran. At pumasok muli. Shen, bunso. Gaano ka pa magtatago roon habang kinukuha ang supot ng seda? Nais kang bigyan ni Kuya Ning ng isang napakalaking pagkakataon. Sumama ka sa amin. Patawad, ate. Masyado lamang mababa ang aking antas ng pagsasanay. Baka hindi ko kayanin ang pagkakataong hatid ng panloob na sangay. Makikiramdam na ako. Ayon sa mga alituntunin ng sekta, kapag nagsasanay sa labas ang mga alagad ng panlabas na sangay, hindi sila maaaring tumangging humarap sa pinuno ng pangkat ng panloob na sangay ng walang sapat na dahilan. Nais mo bang suwayin ang utos? Ginagamit mo ba ang mga alituntunin ng sekta upang gipitin ako? Ngayon ay nagbago ka na ng mukha. Ako ang siyang nalulugi rito. Yamang alituntunin pala ang pinag-usapan. Ate, manguna ka. Ikaw pala ang may sari-saring espiritual na ugat na nakapasok dito gamit ang sinaunang token. Matigas pala ang buhay mo. May isang kakulangan ako rito. Kapag nagtagumpay ka, bibigyan kita ng 1,000 ambag. Matalas ang iyong paghatol, kuya. Malaki nga ang 1,000 ambag. Ngunit kailangan mo munang mabuhay upang makuha iyon. Hindi ko alam kung anong mapanganib na gawain iyon. Sa ilalim ng lupa ay may isang inang gagamba sa 8 antas ng pagpino ng ki. Binabantayan nito ang 2 nagbagong gintong itlog. Bubuo tayo ng hanay na may 4 na tao. Ikaw ang magbantay sa pwestong kan. Peke ang pinakadinakip na pwesto sa pormasyon. Ang tunay na layunin ay gamitin ako upang punan ang mata ng pormasyon. Ilang antas ng paglilinang ang higit na mataas kaysa sa akin. Bakit ako pa, isang nasa 4 antas, ang pinili ninyo? Walang saysay. Ang gintong itlog ay para kay Kuya Ning. Ang baluti ay para kay Ate Few. Ang supot na sutla ay akin. Kulang na lang, hindi mo na paghahatian ang mga kayamanan at ambag na lamang ang kukunin mo. Akala mo ba napakadaling mapulot nito? Kung gayon, naipamahagi na nila ng ubos ang lahat ng mahahalagang kayamanan. 1,000 ambag. Tatanggapin ko. Ngunit may isang kondisyon ako. Isang alagad sa panlabas na sangay. Huwag kang sumobra sa hinihingi mo. Ano ang nais mo? Ang laman at dugo ng reyna ng gagamba. Dapat mapunta sa akin ang lahat. Mabahong dugo ng makamandag na gagamba, punong-puno ng lason. Ano ang gagawin mo rito? Hindi na kailangang mag-abala pa si kuya. Basta pumayag ka. Papasok ako sa pormasyon. Mabuti. Hindi magiging sakim ang panloob na sangay sa mumunting hamak na bagay ng panlabas na sangay. Sa iyo ang laman at dugo. Ang salita lamang ay walang patunay.
Pakiusap kuya, isulat sa kasunduan ang resulta, panalo man o talo. Isulat sa kasunduan na ang 1,000 ambag at ang laman at dugo ay mapupunta kay Shen Yansheng. Gawin itong patunay sa pamamagitan ng selyo. Ikaw, isang hamak na walang silbing alagad sa panlabas na sangay. Naglakas loob kang pagdudahan ang panloob na sangay at akusahan kaming umiiwas sa utang. Mabuti. Narito, itim sa puti para sa iyo. Yansheng, mas inuuna ng panloob na sangay ang sariling pakinabang. Sa pagharap sa anumang bagay, huwag agad magtiwala sa mas makapangyarihan. Napirmahan na ang kasunduan. Kahit buhay mo, kailangan mong matapos ito. Ito ang pira-pirasong mapa ng pormasyon ng 4 na panig na tagapigil ng espiritu. Nauunawaan mo ba ito? Hindi ko pa ito pinag-aralan. Kailangan ng hindi bababa sa 3 araw ng pagmumuni upang maunawaan ang susi ng pormasyong ito. Pagkaraan ng 3 araw, kailangan na nating sumisid. Kung magpapabagal ka, huwag ninyo akong sisihin kapag nasa ilalim na tayo. Gagawin ko ang aking makakaya. Makalipas ang kalahating araw, magbigay ka ng sagot kay kuya. 3 araw sa labas. Ngunit sa loob ng espasyo, katumbas iyon ng mahigit 1 buwan. Pag-aralan ang mapa ng pormasyon. Sapat na. Nasa kaliwa ang pintuan ng buhay. Nasa kanan ang pintuan ng kamatayan. Hindi tama. Kung sasalakayin ng reyna ng gagamba ang nakamamatay na pwesto, babagsik pabalik ang espiritual na kapangyarihan. Dito. May isang patay na sulok dito. Kung bahagya itong bumagal sa pag-ikot, tatalikod ang kagat ng pormasyon sa taong namumuno rito. Ano? Umatras ka dahil alam mong mahirap. Narito ang nakamamatay na pwesto. Sa paglipat ng daloy, may kalahating hiningang patay na sulok. Kung pilit na sasalpok ang reyna ng gagamba, ang unang tatamaan ay hindi ako, kundi ang kuya na nasa pangunahing pormasyon. Kalahating araw mo lamang ito ginawa. Talaga bang hindi ka pa kailanman nag-aral ng mga pormasyon? Hindi pa. Maganda lamang ang iyong memorya. Nagsaulo lang ako ng ilang batayang paliwanag sa pormasyon. Pinilit ko lamang pagdugtong-dugtungin ang mga iyon. Kakayahan pa rin ang pagkakaroon ng mabuting memorya. Ito ang watawat ng iyong pormasyon. At 100 mababang uring batong espiritual. Mauubos ang espiritual na kapangyarihan sa pagbuo ng pormasyon. Ikaw mismo ang magdagdag sa kakulangan. Magsimula na. Kapag nasira ang pormasyon, mamamatay ang tao. Sino ang naglakas loob na basta na lamang umalis sa pwesto? Sino ang unahin kong patayin? Kung gayon, isulat sa kasunduan ang utos at mga kondisyon sa pag-atras. Hindi natin ito mapipigil ng matagal. Sabihin ninyo kung sino ang nag-utos ng pag-atras. Ipaliwanag ninyo ang lahat ng malinaw. Huwag kang maging sakim. Mabuti. Dadagdagan ko. Pagkalipas ng 3 araw, magkita tayo sa pasukan ng lungga ng lason. Sasamantalahin ang agwat ng espasyo at oras. Nakapaghanda na ako ng 8 gintong kulam at 4 na pulang baluti na talisman. Ang 4 na bolang dugong ito ay pinino mula sa dugo ng gagamba. Sapat na ito para sa konsumo ng espiritong lakas sa loob ng pormasyon. Hindi lamang nito naiiwasan ang lason. Sa kalahating araw, naunawaan ko ang pormasyon. At gumagawa ka pa rin ng mga talisman ng patago. Ang panlabas na disipulong ito. Ano ba talaga ang pinagmulan niya? Ano ang nangyayari? Nayanig ang lupa. Hindi ito pagyanig ng lupa. Nanganganak ng mga itlog ang inang gagamba. Nabaliw na ito. Hindi na tayo maaaring maghintay. Sumisid na tayo ngayon. Hindi na tayo maaaring maghintay. Sumisid tayo agad. Pumwesto ayon sa mapa ng pormasyon. Ako ang aakit dito palabas. Simulan ang pormasyon. Kuya Ning. Sa loob ng 3 hinga, hindi ko kailangang ilabas ang aking alas. Aalisin ko ang pormasyon ayon sa kasunduan. Naglakas loob kang pagbantaan ako. Aba, tuso ka. Sa wakas, gumana rin. Ako ang kukuha ng baluti nito. Hindi tama. Hindi dapat ganoon kahina ang sigla ng isang halimaw sa ika-8 antas.
Ang buhay na ito. Tatandaan ko ito. Tama na ang walang saysay na salita. Hatiin agad ang mga bagay. Gusto ko ang gintong itlog. Sandali, hindi ito aura ng ikawalong antas. Ikalabindalawang antas. Wala nang panahon para mag-isip. Magkanya-kanya tayo ng daan. Kanya-kanya tayong dumiskarte. Batang kapatid na Shen. Kapag may bitbit kang pabigat, walang makakatakas. Umalis na tayo. Putol na ang daan pabalik. Iyong tatlo. Umalis na rin sila. Naglaho na. Ikaapat na patak, anyong usbong. Nabuo na. Buong katawan ko ay nakapasok na. Ikaapat na ukit ng pormasyon. Ang katawan mismo ang pumasok. Kapag pumasok ang katawan, hindi na maibabalik ang espiritong lakas. Maaari lamang tayong bumalik mula sa pinanggalingan. Minsan lamang nagbubukas ang ikaapat na ukit kada 30 araw. Kung mananatili ang kaaway sa pinanggalingan, may iwasan lamang nito ang isang atake. Hindi tayo tunay na makakatakas. Sa likod ng pader na bato. Walang laman pala. May ganitong pagkakayari. Tiyak na hindi likas na nabuo ang lungga ng halimaw. Umatras. Tatlong zhang ang hangganan. Mga halimaw silang tagapagbantay. Hindi tayo maaaring pumasok ng sapilitan. Disko ng pormasyon. Iyan ang sentrong kumukontrol sa kanila. Patayin ang buhay na nilalang. Kung gayon, nasaan ang halimaw? Kahit nabuksan na ang ikaapat na ukit, hindi pa tapos ang pagdadalisay ng lahat ng dugo. Mga buhay na nilalang lamang ang nadarama nito. Hindi nito nadarama ang kawad at ang halimaw. Ngunit may tatlong zhang na pagitan. Sa kasalukuyang espiritong lakas ko, hindi ko mapapanatiling matatag ang kawad habang ikinukubli ito sa disko ng pormasyon. Isang araw sa labas, 10 araw sa loob ng kalawakan. Narito lamang ako. Pinipino ko ang karaniwang dugo upang maging esensya ng dugo ng gintong utak. Sasanayin ko ang mga hibla ng kontrol. 4 na buwan na ang lumipas sa labas. Mahigit 3 taon na ang pakiramdam ng oras dito sa loob. Ang ikaapat na patak ng esensya ng dugo ng gintong utak. Ibigay mo sa akin. Ikaapat na antas ng pagpipino ng enerhiya. Mahigit 3 taon. Ngayon, sapat na ang espiritual na kapangyarihan para makontrol ang mga hibla. Sa galing ko sa pagpananitong mga nakaraang buwan. Sa pagkakataong ito na mismo. Lumapit ka sa akin. Hindi kompleto. Magagamit lamang ito bilang pormasyon para sa mga susunod na pag-aaral. Kontrolin muna ang bangkay na manika. Lubusan nating susuyuin ang masuklam na lugar na ito. Idagdag pa ang nauna. 73 lahat. 4 na buwan tayong nakulong. Kailangan namang may uwing pakinabang. Ano ang tinitingnan mo? 4 na buwan ng patay sa yungib ng lason ang maisari-saring espiritual na ugat. Wala nang natirang bangkay o buto. Kahit ganoon, ako pa rin ang masusunod. Apat na buwan na. Hindi ba namatay sa yungib ng lason ang maisari-saring espiritual na ugat? Multo na ba ito? Paano siya nakabalik ng buhay? Ang panlabas na alagad na si Shen Yansheng. Natapos ko na ang misyon sa yungib ng bulok na lason. Pakiusap tagapangasiwa. Burahin sa talaan. Pitumput tatlong sisidlang seda.
Ikaw, hindi man lang kinitil ng lason ang buhay mo. 73. Ayon sa mga alituntunin, itinuturing itong ambag. Batang kapatid na Shen. Tunay ngang buhay ka. Sadyang mapalad ka. Nasa bulwagan ng pagsasanay sa kalagitnaan ng bundok sining sa Oksuan. Kung nais mong singilin ang kontrata, maaari akong maging saksi. Shen Yansheng. Nakaligtas ka sa kamay ng haring gagamba na nasa ika-12 antas. Talagang kahanga-hanga ang iyong swerte. Naparito ka ngayon. Hinihingi mo ba ang 1,000 ambag na ipinangako ng nakatatandang kapatid sa sekta? Ambag. Ginulo ng huling haring gagamba ang lahat. Walang sinuman ang nakinabang. Nasira rin ang mga bandila ng pormasyon. Hindi na kita siningil sa pinsala bilang paggalang sa ating samahan sa sekta. Hindi ka na dapat humingi pa ng ambag. Ikaw ang nag-utos na bawiin ang pormasyon. Hindi ako umalis sa aking tungkulin ng walang pahintulot. Tungkol naman sa pagkakaroon ng pakinabang. Iyan ay sarili mong problema. Ang dapat nating tingnan ay ang mga tuntuning nilagdaan bago bumaba sa balon. Sino ang makapagpapatunay na pinanatili mo ang iyong pwesto noon? Malinaw na ang pagtakas mo ang naging dahilan ng pagkawasak ng pormasyon. Mapatutunayan ko. Pinanatili ni batang kapatid na Shen ang kanyang pwesto. At iniligtas pa niya ang buhay ko. Nakatatandang kapatid na Ning. Yamang nilagdaan na ang kontrata. Panindigan mo ang iyong kasunduan. Walang mali sa tatak ng kontrata. Alinsunod sa mga tuntunin ang mga kondisyon. Ning za Oksuan. Ayon sa mga alituntunin, bayaran mo ito. Mabuti. Napakabuti. 1,000 ambag. Ibibigay ko sa iyo. Sana'y mabuhay ka pa para magastos iyon. Panlabas na alagad na si Shen Yansheng. Pumarito ka agad sa pangunahing bulwagan ng tuktok ng sihe upang makipagkita sa akin. Ang mismong pinuno ng tuktok ang nagpapatawag sa kanya. Ano ang karapatan ng isang may sari-saring espiritual na ugat? Bakit biglang ipinatawag ng pinuno ng tuktok ang isang alagad mula sa ibang antas? Kailangang magsiyasat. Hindi ako maaaring humarap sa isang alagad ng ginintuang ubod habang dala ang bagay na hindi dapat makita ng iba. Hindi ako maaaring humarap sa isang alagad ng ginintuang ubod habang dala ang bagay na hindi dapat makita ng iba. Hindi ako maaaring humarap sa isang alagad ng ginintuang ubod habang dala ang bagay na hindi dapat makita ng iba. Gintong selyo. Kunin mo. Napakabigat ng presensyang ito. Natanggap mo ang mensahe, ngunit hindi ka nagtungo sa pangunahing bulwagan. Sa halip nagtago ka rito. Ano ang itinatago mo? Ang rehistradong alagad na si Shen Yansheng. Naghahanda pa lamang akong magpalit ng malinis na kasuotan upang humarap sa Panginoon ng tuktok. Hindi ko alam na personal na darating ang Panginoon ng tuktok. Patawad sa hindi ko pagsalubong sa inyo. 4 na buwan ang nakalipas, nasa 3 antas ka pa lamang ng pagpino ng ki. Pumasok ka sa lunggan ng nakamamatay na nakalalasong ulap. Ngunit ngayon, buhay kang nakapasok sa 4 na antas. Ikaw na may 10 ugat at sari-saring espiritual na ugat. Kung hindi mo pinag-aralan ang masamang sining ng paghugot ng buto at pagsipsip ng utak, sa anong dahilan ka nakalusot sa antas? Iunat mo ang iyong kamay. Nababarahan ang daloy ng espiritual na enerhiya. Tunay ngang isa kang inutil na may kumpletong 10 ugat at sari-saring espiritual na ugat. Ngunit matibay ang saligan ng iyong dugo at ki. Napakatatag nito, walang bahid ng lumulutang na masamang enerhiya. 10 ugat. Ha ha ha. Nakaligtas talaga ang inutil na ito sa lungga ng lason. Yamang hindi mo pinag-aralan ang masamang sining. Paano ka nakaligtas? Naghanda ang iyong alagad ng mga tabletang panlaban sa salot. Nang makatagpo kami ng kawan ng gagamba, hindi kami nakipagsagupaan ng tuwiran. Umasa kami sa pormasyon na kami mismo ang nagsiyasat at binuo. At gumamit kami ng mga talismang isinulat kapalit ng aming buhay. Kaya nakayanan naming umabot hanggang ngayon. Ang mga nakaliligtas hanggang wakas ay kadalasan ay hindi yaong may pinakamagandang talento, kundi yaong matigas ang kapalaran at marunong tumantiya ng wasto. Ang iyong kaalaman sa mga pormasyon at tapang ay higit pa sa mga paboritong henyo ng langit. Shen Yansheng, nais mo bang maging 13 direktang alagad ko sa Kiksipi? Lubos akong nagpapasalamat sa inyong pagkalinga, Panginoon ng tuktok. Ngunit isa lamang akong rehistradong alagad na malapit ng bawiin kahit ang plaket ng Jade. Kiksipik, ako ang nagpapasya rito. Anong alituntunin ng mga panlabas na alagad? Hindi na kailangan. Shen Yansheng, simula sa araw na ito, ikaw na ang 13 direktang alagad ko. Binabati kita, Tiang Shen. Tiang Shen, tunay na pinagpala ka ng langit. Yamang pumasok ka na sa ilalim ng aking pangangalaga. Hindi maaaring mawala ang seremonya ng pagkikita. Narito ang 10,000 espiritual na bato. At ang kumpletong manwal ng pormasyon ng tuktok na ito. Malinaw namang nasa hulihan ang mga alagad.
Bakit napakaraming lumang pwesto sa unahan ang walang laman? Pulang tuktok. Halika, turuan mo ang iyong ika-13 na kababatang alagad tungkol sa mga alituntunin ng tuktok na ito. Ang 12 pwestong iyon ay pag-aari ng unang 12 nakatatandang kapatid na namatay na sa pagmumuni. Sa kiksipik, hindi namin inaayos ang hanay ayon sa lakas sa pakikipaglaban. Ang sinusunod lamang namin ay ang pagkakasunod ng pagpasok sa sekta. Ang pagkakakilanlan bilang direktang alagad ay hindi palamuti upang ipagyabang. Ginagamit ito upang makipag-agawan sa buhay sa harap ng 100 taong haba ng buhay. Kung hindi ka makatatakbo ng mabilis, mananatili ka na lamang roon hanggang matabunan ng alikabok. Naunawaan ko na, nakababatang kapatid. Kapansin-pansin ang 10,000 espiritual na bato. Lesiu, ilaan mo iyon sa pagbili ng mga tableta at pagbuo ng mga pormasyon. Ni isang tilamsik ng tubig ay hindi nito kayang pabagsakin. Pambungad pa lamang iyan. Ito ang yari ng pagbabalik sa pinagmulan ng 4 na panahon, bahagi ng pagpino ng ki. Sa iyong sari-saring espiritual na ugat at 10 daluyan, ang pagsipsip ng enerhiya sa karaniwang paraan ay para lamang maghintay. Subukan mo ito. Bumalik ka sa sarili mong himpilan at magnilay ng sarado ang tarangkahan. Maraming salamat, Guro. Sa iba, sapat ang isang espiritual na bato para umikot ang enerhiya sa isang buong sirkulasyon. Sa akin, kahit 10 ay maaaring hindi pa sapat. Tunay nang mabilis na parang rumaragas ang baha ang pag-ikot ng yaring ito. Ngunit ang aking mga meridian ay tila bunganga ng isang dambuhalang imbakan na tumatagas. Napakarami ng kailangang ipasok. Hindi kayang lutasin ng mga pamamaraan ng sekta ang lahat ng suliranin. Kung nais mong mabuhay, umaasa ka pa rin sa gintong selyo upang pigilan ang pagdurugo. Ang daloy ng mga guhit sa sirang pormasyon na ito ay ganap na tumutugma sa isang sulok ng ikalawang antas na pormasyong tagalinis ng espiritu sa aklat ng mga pormasyon. Ang gabay na linya ng espiritu ng sirang pormasyon ng papet. Tamang-tama itong pupuno sa nawawalang sulok ng ikalawang antas na pormasyong tagalinis ng espiritu. Kahit ang pagmamanman ng matatandang pinuno ng ibang tuktok ay kaya nitong itaboy. Nagpakababa pa ang guro at personal na yumuko upang ilatag para sa iyo ang ikalawang antas na pormasyong tagalinis ng espiritu. Senior na kapatid, nagkamali ka ng pagkaunawa. Pinagdugtong ko lamang ng basta-basta ang sirang pormasyon mula sa kuweba ng lason at ang mga tala ng pormasyon. Ikaw ang nagdugtong nito. Kalahating araw kong pinag-aralan bago ko naunawaan ang pormasyong 4 na panig. Samantalang 4 na buwan mong binuo ang pormasyong tagalinis ng espiritu. Shen, nakababatang kapatid. Kailangan mo rin akong tulungang umangat ng isang antas. Ako na ang bahala sa mga materyales, senior na kapatid. Napakahusay ng pagkakabago niya sa mga linya ng pormasyon. Kung iguguhit ko rin ang mga linya ng pormasyong tagalinis ng espiritu at ilalagay sa labas ng bulwagan, hindi makakapasok ang kamalayan ng matandang demonyo mula sa tuktok ng Kayanheng. Guro, may kaaway na sumasalakay. Bakit ka nataranta? Ipinakikita ko lamang sa inyo bilang inyong guro ang paraan ng pagpapagaling matapos bumalikwas ang kapangyarihang apoy. Masdan ninyong mabuti. Kumikilos na ang mga tao mula sa tuktok ng Kayanheng. Napigilan sila ng pormasyon, ngunit hindi sila susubok ng minsanan lamang. Pinakamataas na uri ng pildora sa pagtitipon ng ki. Hindi niya ito ginagamit para sa sarili niya. Ibinigay niya ang lahat kay Tio 13. Kumpleto ang 10 meridian. Ang espiritong enerhiya ay pumapasok na parang sa butas ng karayom. Kahit ang isa pang pinakamataas na uri ng pildora sa pagtitipon ng ki, ay para sa akin ay kasing simple lamang ng isang lagok ng payak na tubig. Ang iyong mga meridian. Palalakasin ng pildora sa pagpapatatag ng ugat ang iyong pundasyon. Tinatanggap na kita bilang aking alagad. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako aasa sa iyong katayuan at mga yaman upang makatatag sa sekta. Maaaring muling makuha ang mga yamang nawala. Ngunit ang utang na loob, hindi maaaring ikaw lamang ang patuloy na gumanti.
Ang tunay na alagad ng tuktok ng Hankuan ay nagpakababa pa upang ayusin ang manggas ng isang may basurang espiritong ugat. Senior na kapatid, talagang hindi marunong tumanaw ng kabutihan ang apelyidong Shen na ito. Sa kabila ng buong malasakit ni junior na kapatid na si Liu, nagawa pa rin niyang tumanggi. Akala mo ba isa lamang siyang babae? Kung magsasanib ang tuktok ng Hankuan at ang tuktok ng Sihe dahil sa kanya, mahahati sa kanila ang mga yaman at mga pwesto sa mistikong lupain sa pagtatapos ng taon. Ang ibig bang sabihin ng senior na kapatid ay, imbestigahan ang kanyang kwalifikasyon para sa mistikong lupain at ang pormasyong iyon. Nais kong malaman kung ano talaga ang kanyang itinatago. Ngayong gabi, ako mismo ang susubok sa pormasyon. Isang hamak na ikalawang antas na pormasyong tagalinis ng espiritu lamang at iniisip nitong mapipigilan ako. Ngayong araw, gagapang siyang palabas ng bakuran habang nakaluhod. Piliting ipinapasok ang kamalayan ng rurok ng ikalabindalawang antas. Talagang hindi kayang pigilan ng pormasyong ito. Ang kamalayan ng isang tagalabas ay nagawang pasiglahin ang ikalimang puwang. Nagsisimula ng maglaho ang mga guhit. Kailangan kong isaulo agad ito. Bilis! Hindi na magtatagal ang katawang nasa labas. Ayusin mo ito para sa akin. Ang dakilang punong alagad ng tuktok ng Kayanheng ay malapit ng mamuno sa pangkat papasok sa mistikong lupain. Bakit biglang napinsala ang kanyang kamalayan at pundasyon? Tuktok ng Mengqian. Ano ba talaga ang ginawa mo? Si Shen Yansheng. Siya ang palihim na sumalakay sa alagad gamit ang isang makamandag na mahiwagang sandata. Salamin ng pinuno ng sekta. Isang hamak na ikaapat na antas lamang ako ng pagpino ng Qi. Paano ko malalampasan ang 8 antas ng kalagayan? Upang kusang salakayin ang punong senior na alagad na nasa rurok ng ikalabindalawang antas. Ikaw, malinaw na may masamang bagay na panlaban sa baliklakas na nakatago sa iyong larangan ng pagsasanay. Katawa-tawa. Ang munting pormasyong iyon niya. Kung walang taong umaasa sa kapangyarihan upang mang-api at kusang ipinipilit ang kamalayan sa loob. Paano siya makagagawa ng kapinsalaan sa sarili? Meng Shishu. Naglakas loob kang manumpa sa harap ng tagapamahala ng sekta. Ikaw ba ang palihim niyang inatake habang naglalakad? O ikaw ang nangati ang kamay sa kalaliman ng gabi? Sino ang unang nagsiyasat gamit ang kamalayan espiritual? Ako. Ako ang unang nagsiyasat, guro. Bilang punong alagad, ginamit niya ang kanyang katayuan upang apihin ang kapwa alagad. Sarili niyang kagagawan ang sinapit niya. Meng Qianfeng. Simula ngayon, ikukulong si Meng Qianfeng sa iyalong kuweba upang magnilay sa kanyang mga kasalanan. Inaalisan din siya ng karapatang mamuno ng pangkat sa misteryosong alam ng Shanghai. Bago matapos ang kanyang pagninilay, bawal siyang maghatid o tumanggap ng mensahe. Hindi siya maaaring lumayo ni kalahating hakbang sa kuweba. Malapit nang magbukas ang misteryosong alam. Kailangang malagpasan ko muna ang ikalimang antas bago iyon. Bagaman nakapiit na si Meng Qianfeng sa iyalong kuweba, malapit nang magbukas ang misteryosong alam. Ang ikalimang patak ng esensyang dugo ay dapat maging ikalimang antas ng pagpino ng Qi. Sa wakas, nakuha ko rin. Ang balahibo ng buntot ng hayop na Fengyu. Mukhang nasa lumang pugad iyon sa likod ng bundok. Binalikan niya iyon mula sa mga nalaglag na balahibo. Ang hiblang ito ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan ng hangin. Maaari kayang ito ay isang anting-anting para sa teknik ng pagkilos. 7 o 8 piraso ang nasayang bago ko nabuo ang isang ito. Tingnan nga natin. Gaano ka nga ba kabilis?
Sobra ang bilis. Hindi ko mapahinto. Shen Yansheng. Ano ang ginagawa mo sa pagwasak sa tarangkahan ng bakuran ko ng madaling araw? Paumanhin et few. Hindi ko napigil ang anting-anting. Anong uri ng kakaibang teknik sa pagkilos iyan? Mabilis nga ito. Ngunit napakasaklap naman ang itsura mo matapos masaid ang lakas. Sa susunod, bago ka magpakitang gilas, matuto ka munang huminto. Sumobra na ang bilis. 10 hinga lamang ang itinagal. Halos naubos ang espiritual na kapangyarihan ko. Ang anting-anting na ito ay magagamit lamang sa pagtakas para iligtas ang buhay o sa pagkuha ng unang pagkakataon sa laban. Ano iyon? Iyan ang kampana ng pagtitipon ng sekta. Magbubukas na ang misteryosong alam ng Shanghai. Ayon sa mga alituntunin, lahat ng alagad na hindi pa nakapagtatatag ng pundasyon ay maaaring kusang loob na magtungo roon. Ikaw ay nasa ikawalong antas ng pagpino ng Qi. Isa kang tunay na tagapagmana ng sekta. Ngunit ikaw pa mismo ang nagpunta sa hamak na basura na may 10 ugat ng sari-saring espiritu. Ito ay isang mataas na antas na eliksir na tagapangalaga ng puso. Tandaan mo, sa loob ng misteryosong alam, mas mahalaga ang buhay kaysa sa anumang yaman. Nauunawaan ko. Kahit ikaw ay random na maipadala sa ibang lugar, mag-ingat ka rin. Huwag kang magmatigas. 3 ang tuntunin ng misteryosong alam ng Shanghai. Una, bawal pumasok ang nasa antas ng pagtatatag ng pundasyon o mas mataas pa. Sino mang alagad sa antas ng pagpino ng Qi, anuman ang antas, ay maaaring pumasok basta may dalang token. Ang lalabag ay papatayin ng parusang kidlat ng misteryosong alam. Ikalawa, kung makatagpo ng panganib na hindi kayang talunin, durugin ang Jade Token. Sa gayon ay maililipat kayo palabas ng kaharian. Ikatlo, maaaring ipaglaban ang mga pagkakataon sa loob ng misteryosong alam. Ngunit ang pagpatay sa kapwa alagad ay mahigpit na parurusahan pagbalik sa sekta. 12 atake na anting-anting, 6 na pananggalang na anting-anting, ilagay sa labas. 3 anting-anting sa pagtatago at 3 anting-anting na walang anino, isuot sa katawan. 2 anting-anting na tagapigil ng Diyos, ilagay sa dibdib. Suriing mabuti ang bilang at dami ng bawat isa, walang dapat magkamali. Sa sandali ng buhay o kamatayan, huwag na huwag mong mapagpapalit ang pangunahing token. Ano ang ipinagmamalaki mo? Hindi ka pa ba papasok para agawin ang pagkakataon? Huwag mong dumisan ang dangal ng tuktok ng kiksi. Ang katawan nito ay tila dugong jade. 3 bunga ang namumunga. Ito ang maalamat na puno ng bodhi na may dugong jade na sinasabing nagpapahaba ng buhay. Uwap na lila. Ang bigat ng kapangyarihang ito. Tuwirang katumbas ng ika-12 antas ng pagpino ng Qi. Maaaring itago ng anting-anting na panlaban sa aura ang ating presensya. Ngunit hindi nito malilinlang ang mga mata. Hindi sapat ang layo nating ito para maging ligtas. Bolang niebe. Lumiko tayo roon. Gumawa tayo ng pinakamalaking ingay upang mailayo ito. Huwag kayong lalapit ng husto. Bilis, umalis ka na. Nagalit na ito. Kapag lumayo ito ng 30 dipa mula sa puno ng bodhi, magkakaroon ako ng pagkakataon. Kukunin ko ang lahat ng 3 bunga. Kapag nagwala ang demonyong uwap, tiyak na walang titigil sa pag-atake nito. Kahit ang walang anino ay hindi makatataka sa misteryosong alam. Ang kasakiman ay tiyak na magdudulot ng kapahamakan. Muntik na. Mga tira mula sa isang ika-12 antas na halimaw. Kahit ang pulang baluting anting-anting ay hindi nakapigil dito ng ilang saglit.
Napakaraming mababang antas na espiritual na gamot. Tingnan mo ang paglago nito. Mahirap makahanap sa labas ng mga halamang ganito katanda at kasaganang tumubo. Huwag mong galawin ang ugat. Bulok na ang kahoy na tabla. Marahil ay ilang dekada nang walang nakatapak dito. Mga hinog na dahon lamang ang aanihin natin. Iwan natin ang mga ugat upang muling tumubo ang hardin ng gamot. Isinara na natin ang lahat ng daan. Maging ang langit na daan ay hindi ito tatanggapin. May gumising na kung ano roon. Sa wakas ay bahagyang bumalik ang espiritual na lakas na inubos ng anting-anting na walang anino. Ituro mo ang palatandaan sa roon. Bolang niebe. Bilisan mo, sumunod ka sa akin. Hanapin natin ang labasan. Isang halimaw na nasa ikapitong antas ng pagpino ng ki. Kaya nitong magkunwaring tipak ng yelo ang aura nito. Kahit tamaan ng anting-anting ng kidlat, hindi man lamang nabasag ang baluti nito. Walang anino. Pumasok ka. Napakatindi ng laso nito. Hindi ito maaaring gamitin sa pagpino ng batong dugo. Masisira pati ang ating pinakapusod na dugo. Maaari na lamang itong gamiting sangkap sa pagpipino ng sandata. Huwag kang pumunta sa hugis tanggulan na bundok. Tumakas ka. May isang taong nababaliw sa loob. Ang bigat ng aura na iyon ay tiyak na lampas na sa yugto ng pagpino ng ki. Lampas sa yugto ng pagpino ng ki. Huwag mong sabihing may ibang nakasingit sa loob ng misteryosong alam. Nasa loob pa rin si Liu Zaiwei. Ang bigat ng aura na ito. Isang tagapagsanay sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Paano siya nakapasok dito? Kumalat ng ganito kalayo ang bigat ng aura. Ang yugto ng pagpino ng ki ay parang langgam sa harap ng pagtatatag ng pundasyon. Ni hindi ako makatayo ng tuwid. Hindi ko nahahabulin ang pagkakataong ito. Gusto kong lumabas. Nawalan na ng bisa. Hindi na tayo makalalabas. Bumibigay na ang mga batas ng misteryosong alam. Pansamantala nang nawala ng bisa ang Jade na palatandaan. Ano ba talaga ang nangyari sa unahan? Si Kikians pala. Matagal niyang ikinulong ang antas ng kanyang pagsasana sa ika-12 antas ng pagpino ng ki gamit ang selyo ng pagsupil sa kaharian. Naloko pati ang pormasyon sa pasukan ng kaharian. Nang agawin niya ang mapa ng pinakaloob na lupain, binuksan niya ang selyo ng pagsupil sa kaharian. Paglabas ng aura ng pagtatatag ng pundasyon. Saka siya tinamaan ng parusa ng kidlat ng misteryosong alam. Nang tangkain siyang harangin ng tagapagtanggol na nakatatandang kapatid. Sabay-sabay namatay ang lahat ng lamparang pangkaluluwa. Wala man lamang iniwang mga buto o abo. Isa lamang siyang tagapagsanay sa pagtatatag ng pundasyon. Isinapalaran niyang pasukin ito kahit nanganganib na tamaan ng parusa ng kidlat ng misteryosong alam. Ano ba talaga ang pakay niya? Anya, ang kukunin lamang niya ay ang pamana ng ninuno. Tila mga sangay ito ng maharlikang angka ng kalabang kaharian. Naghahanap sila ng dambana ng isang sinaunang kaharian. Dapat tayong magtago agad. Kung sakaling magdilim ang kanyang paningin sa galit, wala man lang tayong pagkakataong sirain ang Jade Token. Golden Talisman. Kaya nitong labanan ang parusa ng langit. Hindi ito halimaw na kaya nating labanan ng harapan. Shen Yansheng. Naririnig mo ba ako? Ligtas pa ako. Nakahanap ako ng marka ng dugo sa bangkay ng espiya ng pamilyang Pei. Nakuha ko rin ang bahagi ng mapa ng loob ng sekta. Ayos lang din ako. Hindi na gumagana ang Jade Token. Humanap ka agad ng lugar na mapagtataguan. Huwag kang aalis sa pinagtataguan mo. Nakita ko na ang mapa ng loob ng sekta. Huwag kang lalapit sa bundok na hugis haligi na iyon. Iyon ang huling layunin ni Kikians. Nasa lugar na iyon. Ang bundok na hugis haligi sa punit na mapa ay tugmang-tugma sa lugar na ibinabala ni Liu Zaiwei. Doon matatagpuan ang dambana ng sinaunang kaharian. Iyon ang target ng mga nasa yugto ng Foundation Establishment. Ang makisawsaw ngayon ay paghahanap ng kamatayan. Huwag kang matakot, bata. Gamitin mo ang supot na ito na mailamang Spirit Stones. Idagdag mo pa ang Sword Talisman na hawak ko na kaya pumatay ng nasa peak level.
Ipagpalit mo ito sa pahiwatig tungkol sa lambak na pinuntahan mo kanina. Kung gayon, diretso na ako sa punto. 2 bunga lang ang nasa puno. Pero 3 kayong narito. Paano natin hahatiin ito? Ang ganyang bagay. Pagkatapos nating mapatay ang demon ape, saka natin pag-usapan. Bata, kailangan mo lang kaming gabayan. Ang laman at dugo ng demon ape ay mapapasa iyo. Sige, magsisilbi akong gabay. Pero kailangan muna nating gumawa ng panunumpa sa langit. Tagapaggabay lang ako. Hindi ako makikipagpatayan. Bahala kayo. Wala na tayong oras. Bumuo ng pormasyon at manumpa na. Ito nga talaga ang Blood Jade Bodhi. Ligtas na tayo. Naamoy na nito ang presensya ninyo. Mga senior, oras na. Kayo na ang kumilos. Ang hagupit ng ika-12 antas na demon ape. Hindi natin ito kayang saluhin ng direkta. Junior Su, bumuo ng pormasyon. Junior Lin, humanap ka ng tamang pagkakataon. Senior Zhang, napakalakas ng halimaw na ito. Hindi ko na kaya ng matagal. Huwag ka ng maraming satsat. Junior Lin, handa na ba ang sword talisman? Dalawa na lang ang natitira. Nakapokus ang atensyon ng demon ape sa kanila. Ito na ang tanging pagkakataon. Wasakin. Banal na anyo. Lalaban ito ng patayan. Lin Luchuan. Kapag hindi ka pa kumilos, mawawala tayong lahat. Hatiin mo na. Bata. Ito na ang huling sword talisman. Ang matanda kapag nakakain ng bunga ay magiging mortal na lang. Ang alas na ito ay sa iyo na. Maraming salamat, senior. Nakuha ko na ang laman at dugo ng demon ape. Ito ang bagay na gusto ninyo. Nasa inyo na ang bunga. Mababa ang aking kultibasyon. Hindi ako makikialam sa desisyon ninyong mga senior. Mga kapatid, 2 prutas na lamang ang natitira. Upang maiwasan ang anumang pagtataksil. Manumpa tayo sa langit. Hindi tayo magtutulungan laban sa isa't isa. Akong si Suboyan ay sumusumpa sa langit. Na hindi ako makikipagsabuatan kay Lin Yuechuan upang saktan si Kuya Zhang. Akong si Lin Yuechuan ay sumusumpa rin. Na hindi ako makikipagtulungan kay kapatid na Su. Mabuti. Dahil sa ganito na ang sitwasyon. Kuya Zhang. Patawad. Kailangan kong mabuhay. Walang tulungan. Kukunin ko ito sa sarili kong paraan. Kapatid na Su, ang prutas na nasa iyo. Ako na ang magdadala nito palabas kapalit ng ating pagkakakilanlan. Ano ang nangyayari? Hindi ko mabuksan. Ang aking espiritual na lakas. Wala na ni Katiting ang natitira. Sumpa na huwag magtulungan. Kaya pala pataksil ang pag-atake. Ito ang itinuro sa akin ng mga nakatatanda. Bata, maawa ka. Buong buhay ko ay gumagawa ako ng mabuti. Mabuting tao ang naging ako sa buong buhay ko. Natatakot lamang ako sa kamatayan. Ayos lang matakot. Pero natatakot ako na baka isuplong nila tayo paglabas. Hindi ito dahilan para ipagkanulo mo ang iyong kasamahan. Tigilan mo na iyan.
Masyadong malakas ang amoy ng dugo rito. Darating ang ibang mga halimaw anumang oras. Tayo na. Maghanap tayo ng lugar para sa pagtatanim ng lakas. Bago tayo lumabas ng lambak, kailangan kong masira ang aking kasalukuyang hangganan. Ang dugo ng demonyong unggoy ay sapat lamang para sa 2 tableta. Ang isa ay para sa ika-6 na antas. Ang isa naman ay itatabi bilang alas sa oras ng panganib. Nararamdaman ko ang paggalaw ng espiritual na lakas sa loob. Harangan ang labasan. Ang ika-6 na patak ng dugo ay matatag na. Ang lakas ko ay ilang beses nang mas matindi kumpara sa ika-5 antas. Ang mga tao mula sa taluktok ng Kayanheng. Sinundan ako hanggang dito sa sikretong lugar para harangan ako. Mga tao ng Kayanheng. Kapatid na Shen. Dahil sa iyo ay nawalan ng karapatan sa sikretong lugar si Senior Meng. Ngayong araw, kung kusang loob mong ibibigay ang iyong imbakan, maaari nating pag-usapan ang kabayaran. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin. Dahil hindi na kami susunod sa batas ng sektang kapatiran. Ito ang utos na ibinigay bago tayo umalis. Iulat nito kung sinong kasamahan ang unang umatake. Ayon sa batas ng sekta, ang pag-agaw sa sikretong lugar sa kasamahan ay hahantong sa pagtanggal ng kakayahan sa pagtatanim. Ngayon, ang mahiwagang plato ay wala nang naitalang anumang impormasyon. Sa loob ng sikretong lugar na ito, sino ang makakapagpatunay kung sino ang unang umatake? Pareho kayong nasa ika-6 na antas. Ang inyong kombinasyon ng pag-atake ay medyo mahigpit. Kailangan kong gumamit ng paraan para maunahan kayo. May natitira na lamang na isang huling alas. Dapat itong itira para sa tunay na pagtakas. Wasak. Taluktok. Ikaw. Naglakas loob kang agawin ang aming mahiwagang plato. Dahil walang makakapagpatunay kung sino ang unang umatake. Itong mga baraha. Ang ebidensya na kayo ang humarang sa akin. Napakagandang laban. Ang iyong anting-anting sa pagtatago ng presensya. Hiniram ko muna ito. Ang matinding presyon ay sumakop sa buong lugar. Ang aking anino ay hindi makalabas. Direktang tatama ito sa gintong selyo. Huwag kang kabahan. Mahusay ang talisman na ginamit mo para itago ang iyong enerhiya. Ilabas mo. Isama mo rin ako sa loob niyan. Nasa antas ka pa lamang ng Zuji, Senior. Binabantayan tayo ng lightning tribulation sa loob ng misteryosong alam. Ang aking mababang antas na talisman ay baka hindi kayanin ang presensya mo. Hindi ako nakikipagnegosasyon sa iyo. Kayang-kaya mo yan. Gawin mo na. CJ. Papalakihin ko ang saklaw ng pagtatago ng aura. 5 beses ang bilis ng pagkaubos ng espiritual na lakas. Hindi ko kakayanin kahit isang sandali. Gumamit ka ng high-grade key gathering pill. Walang pahintulot ko. Huwag mong puputulin ang proteksyong ito. Masusunod. Senior. Umalis ka. Sa bawat galaw niya, mahahayag ang enerhiya ng Zuji sa loob ng proteksyon. Kapag umatake ulit ang senior, hindi nakakayanin ng proteksyong ito ang lightning tribulation. Kung ganoon, mas mabuting panatilihin mo itong matatag. Napakahusay ng iyong mga pamamaraan, Senior. Hindi ko alam kung gaano pa kalayo ang lalakbayin natin. Bakit? Natatakot ka bang ipapatay mo ako pagkatapos nito? Huwag kang mag-alala. Basta't madala mo ako sa altar na iniwan ng aking mga ninuno. Hayaan kitang mabuhay. Ako si Kikyans. Hindi ako pumapatay ng mga taong kapaki-pakinabang. Hindi ako pumapatay ng mga taong kapaki-pakinabang. Sa madaling salita, kapag hindi na kailangan, ikaw ang maunang mamatay. Ang pangako, ang pinaka hindi mapagkakatiwala ang bagay sa mundo. Bundok Giksing. Ang lugar na binalaan sa akin ni Liu Zaiwei. Iyon pala ang altar na hinahanap niya. Nahanap ko na. Dito mismo. Panatilihin ang proteksyon. Hindi pa nawawala ang kidlat ng lightning tribulation. Sumunod ka sa akin. Maaari mo na itong ibaba. Sa wakas, tumigil na. Halos maubos na ang aking espiritual na lakas. Ang natitira na lang ay ang Zen Shen talisman sa aking dibdib. Mga inapo ng dakilang dinastyang Chen.
Kick hands. Nagbibigay galang sa ninuno na 6-1 Ning Jun. Totoo ngang may dugo ka ng dakilang Chen. Isang langgam na walang kinalaman. Patayin mo siya. Kung lalaban ang isang cultivator ng Zuji, kailangan ko nang ilabas ang huling alas ko. Ninuno. Ang batang ito ang gumabay sa aking pagkilos hanggang ngayon. May utang na loob ako sa kanya. Maaari bang? Hayaang mabuhay ang hamak na batang ito. Haha. Napakamaawain mo naman. CJ. Dahil ikaw ang nakiusap. Hindi ko siya papatayin. Kians. Ang dakilang mithiin ko ay nangangailangan ng isang katawang dugong bughaw. Kung handa mong ialay ang iyong katawan. Nangangako ako. Sa araw ng muling pagbangon ng ating bansa. Ang iyong magiging anak ang tatanghaling bagong emperador. Dahil sa kanyang pagkahumaling sa pamilya, handa na siyang isakripisyo pati ang kanyang buhay. Handang magsakripisyo para sa muling pagbangon ng dakilang Chen. Kahit pa madurog ang aking katawan. Wala na sa kontrol ang aking gamit na proteksyon. Naglalaban ang aking diwa sa loob. Ngayon na. Isang hamak na cultivator ng Lianqi. Naglalakas loob na maglabas ng espada laban sa akin. Ah! Farty ng pambalik na talisman. Papaano ka nagkaroon ng ganyang bagay? Mali ang akala ko. Gusto lang niya akong kainin. Hatiin. Wala akong intensyong patayin ka. Ang tunay kong kaaway ay ang siyang nagnakaw ng katawan at kumuha sa akin. Ang lahat ng naipon ng isang cultivator sa antas ng foundation establishment. Pati na ang naiwang bakas ng kanyang kaluluwa. Ganito ang marka ng dugo sa kuta ng Pei. Ang nakasulat dito ay ang lahat ng numero ng mga batang inialay. Ang orihinal na listahan ay nakatago sa loob ng gintong selyo. Nakatabi ang kopya sa akin. Nagbalik na ang mga bata sa misteryosong alam ng Shanghai. Pagbalik sa sekta, ay magkakaroon na ako ng sapat na ebidensya. Alis na. Shen Yansheng. Nasaan si Kikians? Bakit ikaw lang ang nakalabas matapos mong durugin ang Jade? Kakasampa ko lang mula sa bangin. Hindi pa nga ako nakakahinga ng maayos. Sinasalubong mo ba ako para mag-imbestiga? Huli siyang nakitang kasama ni Kikians. Hindi maaaring mapahamak ang alagad ng aking taluktok ng walang malinaw na dahilan. Si Kikians ay mula sa pamilya ng hari ng kalabang bansa. Dinala niya ako sa isang sinaunang templo. May mga kaluluwang ligaw sa loob nito. Gusto niya akong gawing alay. Ngunit ang nakatatandang espiritu ang sumakop sa kanyang katawan. At ngayon ay nagbalik laban sa kanya. Iyan ay sabi-sabi lamang. Paano mabubuhay ang isang nasa ika-6 na antas ng key refining sa gitna ng pagsakop ng kaluluwa? Ilabas mo ang iyong storage bag. Ako mismo ang magsusuri kung may mga naiwang gamit si Kikians. Ang mga nakuha mo sa loob ng misteryosong realm ay pag-aari rin ng mga alagad ng sektang Yueheng. Gusto itong suriin ng elder. Maaari mong suriin silang dalawa ng sabay. Ako ay direktang alagad ng Kixipi. Hindi mo maaaring basta-basta kalkalin ang gamit ko. Hindi lang iyon basta sabi-sabi. Ito ang markang dugo ng mga espiya ng pamilya Pei na nakalap ko. At ang mga pattern ng dugo sa templo na iginuhit ni Guru Shen ay nagmula sa iisang ugat.
Nagtiwala siya sa akin. Hindi ko na kailangang busisiin pa. Ang mga lihim ng korona ng proteksyon at ng teknik sa paglinang ng espiritu. Mukhang napigilan na ang lahat. Ang tatlong pattern ay nagmula sa iisang pinagmulan. Sapat na ito para patunayang may nagaganap na pagsakop ng kaluluwa sa templo. Ang pamilya Pei na ito ay tunay na mga baliw. Hayaan ang bulwagan ng pagpapatupad ng batas ang magsiyasat sa kaso ni Kikians. Bago lumabas ang bagong ebidensya. Hindi dapat pagbintangan si Shen Yansheng sa pagpatay sa kapwa alagad. Walang sinuman ang may karapatang humuli o magbilanggo sa kanya. Nakasaad sa talaang ito. Ang susunod na panahon ng pagsasagawa ng ritual ng pamilya Pei. Pagkalipas ng 7 araw. Ritual. Ibig sabihin, gagamit sila ng mga batang buhay bilang alay. 7 araw na lang. 7 araw na lang ang natitira. Napakasela ng bagay na ito. Dapat agad itong imbestigahan ng bulwagan ng batas. Shen Yansheng. Bumalik ka muna at magpahinga. Napakaluma ng mga karakter sa talaang ito. Kailangan nating ipasuri ito sa dalubhasang si True Person King Su. Mga bituin sa Timog Silangan. Nagbabadya ang lagim ng dugo. Alam kong kakailanganin ito ni Hyun ngayong araw. Dalhin mo na ang sinaunang tekstong ito. Marami sa mga sinaunang teksto sa templo ang may kaugnayan sa masasamang sining ng espiritu. Huwag kang padalos-dalos sa pag-unawa nito. Ang 7 araw ay masyadong maigsi. Babalik muna ako sa aking silid upang mag-meditate at basahin ito. Ipaalam agad sa akin kapag may nakita ka. Ang 7 araw ay masyadong maikli. Hindi sapat ang oras para sa pagsasanay. Kaya ko lang hiramin ang 10 beses na bilis ng oras gamit ang gintong selyo. Katawang dugo. Hindi ginagamit ni Paik Xuanhui ang masamang paraan para sa sarili niyang paglinang. Sinisipsip niya ang buhay at lakas ng mga bata. Para maghanda ng katawang pisikal na maaari niyang angkinin para sa kaluluwa ni Xuan Ningjun. Bilang 137. Ito ang batang anak ng pamilya Liu Mazi mula sa bayan ng Shikiao. Sabi ng tagapili, dadalhin daw sila sa sekta para guminhawa ang buhay. Kaya naman pala, simula sa bayan ng Shikiao, lahat sila ay dinadala bilang alay na dugo para sa templo. Ang topografiya ng ikatlong pwesto na ito. Bakit parang pamilyar sa akin? Ang lokasyong ito. Ang ikatlong sub-array mata ay nakabaon mismo sa ilalim ng lumang bahay ng ina ko sa bayan ng Shikiao. Ipinasok ng ina ko ang gintong selyo sa loob ng aking damit. At nag-ukit pa ng kontra-aray sa ilalim ng lumang bahay. Noong nasa pamilya Pei pa siya. Ano ba talaga ang natuklasan niya? Sabi ni senior sister, natukoy mo na raw ang 3 sub-array na mata. Plano mo bang bumalik sa pamilya Pei? Sasama ako sa iyo. Alam ko ang bawat lihim na lagusan sa kuta ng Pei. Alam ko rin ang oras ng pagpapalit ng mga bantay. Isama mo ako. Mababawasan ang oras ng paglalakbay natin ng kalahati. Hindi maaari. Ang lugar na iyon ay isang bangungot para sa iyo. Ang laso ng apoy at mga lumang sugat sa katawan mo ay hindi pa lubos na gumagaling. Hindi mo kailangang ilagay ang sarili mo sa panganib. Para lang makabawi sa utang na loob sa akin. Babalik ako. Hindi para magbayad ng utang na loob. Kundi para iligtas ang mga inosenteng tulad ko na ginawang alay na dugo. Upang makalabas sila ng buhay. CJ. Punta tayo ngayon sa nayon ng mga mangangaso sa Black Pine Ridge. Hanapin natin ang saksi noong nakaraang mga taon. Kayo muna ang kumpirmahin ang ebidensya. Pupunta ako sa bulwagan ng batas para patunugin ang kampana. Ang guro ay nagtitipon na ng mga piling disipulo sa loob ng taluktok. Mag-ingat kayo sa lahat ng bagay. Salamat, senior sister. Kapag nakuha na ang ebidensya, magpapadala agad tayo ng mensahe. Dati, itinago ko sila sa mga abandonadong bahay sa paligid nito. Nabalitaan ko na lang na kinupok sila ng mga taga-baryo paglipas ng panahon. Huwag kang matakot. Kami ay mga kultibador ng sektang Yueheng. Naparito kami para imbestigahan ang lumang kaso ng pamilya Pei. Ikaw pala. Ikaw, bumalik ka na. Itinatago mo pa rin pala iyan. Nasaan si Li Shitu? Si Li Shito ay kinukop ng isang pamilya sa kabilang bayan matapos ang insidente. Buhay pa siya. Matagal na kaming naghihintay na may mag-imbestiga sa pamilya Pei. Ito ang aking plaka. Ang mga rutang dinadaanan sa labas ng kuta ng Pei. Ay naiguhit ko na rin lahat. Nahanap ko na. Bilang 72, ang nakatala ay nawala sa abandonadong sakahan.
eksaktong tumutugma sa plakang ito. Ang lumang listahan ay tuluyan ng nabuo. Ang saksi, ebidensya at listahan ay kumpleto na. Ang plano ng alay na dugo ni Paik Xuanhui. Ngayon ay tuluyan na nating mabubuko. Junior Brother Shen. Ang lihim na mensahero ng bulwagan ng batas ay kakadeliver lang ng balita. Nagsimula ng i-seal ang kuta si Paik Xuanhui ng maaga. Lahat ng mga paslit na may potensyal na espiritual ay ililipat na ngayong gabi sa oras ng hating gabi. Hating gabi ngayong gabi. Kailangan nilang ilipat ang mga bata ng mas maaga. Kapag nabuo ang pangunahing aray, ang kuta ay magiging isang hindi matitibay na pader. Kailangang putulin muna ang ikatlong sub-aray mata sa bayan ng Shikiao. May lakas ka bang loob na sumama sa bayan? Ilalantad natin ang tunay na kulay ng pamilya Pei sa harap ng lahat. Nagawa ko na iyan minsan. Wala akong kinatatakutan. Ang mapanirang kasulatang ito. Sunugin natin hanggang maging abo. Ang mga saksi, kontrata ng dugo at talaan ng mga espiritual na bato ay narito lahat. Ngayon, isa lang ang dapat nating gawin. Patunayan sa harap ng lahat na tunay ang mga selyong ito. Naipakita na ang ebidensya sa lahat. Wala pang kalahating oras bago ang oras ng daga. Puntahan ang ubod ng pormasyon at sirain ito. Ito ang ikatlong pantulong na ubod ng pormasyon. Dito kinukuha ni Paik Xuanhui ang ugat ng lupa sa bayan. Putulin mo ito. Kapag nasira ito, magkakaroon ng kahinaan ang pangunahing pormasyon ng Paik. Ito. May nakatagong pormasyon sa loob ng mga guhit ng pormasyon. Ito ang baligtad na landas na iniwan ng iyong ina. Hindi lamang ito isang landas. Kayang baligtarin ng kalahating pahinang ito ang pangunahing pormasyon ng Pei. Nasa akin pa ang huling batong dugo ng halimaw. Gamitin natin ito upang tumago sa ikapitong antas. Kumpletuhin mo ito. Mabuti. Babantayan ko ang labas. Mag-focus ka sa paglago sa iyong kalagayan. Ngayong gabi, wawasakin natin ang kuta ng Pei. Napakalakas ng pangunahing pormasyon ng Pei. Hindi sapat ang ika-6 na antas. Buo, magtipon ka. Ang ikapitong puwang ay hindi para lamang sa isang bagong anting-anting, kundi upang buuin ang lahat ng ukit na natutuhan ko na. Kayang palawakin ang tuloy-tuloy na anting-anting ang saklaw. Samantalang napapalakas naman ng isang gamitang anting-anting ang bisa. Nakapwesto na sa palibot ng kuta ng Pei ang mga tao ng bulwagan ng tagapagpatupad. Magagamit pa ang lihim na lagusan para sa itinapong mga gamot. Ngunit kailangan nating makapasok bago maisara ang kuta. Tayo na. May dagdag na kapangyarihan mula sa espiritual na lakas ng ikapitong antas. Sapat na ang pinatibay na anting-anting sa pagtatago upang malansi ang pandaman ng ninuno. Svetuan. Hanapin ang ubod ng pormasyon. Ang paraang iniwan ng ina. Umatake na. Isa pang bahagi ng pantulong na pormasyon ang nasira. Kapag nawala ng balanse ang pangunahing pormasyon, mapapansin din iyon ni Paik Xuanhui, maaga man o huli. Kailangan nating kumilos agad. Unahin nating ilabas ang mga bata sa kuta. Pagkaraan, saka natin galawin ang pangunahing pormasyon. Hindi ko kailanman ipagpapalit ang buhay nila para lamang sa oras. Nakababatang kapatid. Ikaw ang nakababatang kapatid mula sa tuktok ng Jade. Noon, hindi kita nadala. 8 Zaiwi. Nakababatang kapatid, ikaw ang sumira sa ubod ng pormasyon. Ako mismo ang magdadala sa kanila palabas mula sa mga nasirang ubod ng pormasyon. Hindi ako hahayaang bihagi ng damdamin. Mabuti. Walang maiiwan. Ha! Ang hamak na anak ng Angkan Shen. Sa wakas, nahintay ko rin ang may-ari ng gintong selyo. Isinara na ang kuta sa pamamagitan ng pormasyong dugo. Ganap ng gumana ang pangunahing pormasyon. Ang iyong ina ang pinakamagaling na tagabuo ng pormasyon ng Angkan Pei. Ngunit ipinagkanulo niya ang kanyang angkan. At ninakaw ang gintong selyo. Dinala ka pa niya sa pagtaka sa loob ng 12 taon. Tumakas siya. Dahil nakita niya kayong gumagamit ng mga buhay na tao upang likhain ang pormasyon. Kung gayon, tagabuo pala ng pormasyon ng Pei ang aking ina. Ang iniwan niya sa akin ay hindi anting-anting na panawag ng kamatayan, kundi ang ebidensya ng krimeng pilit niyang isinama sa pagtakas. Kung wala ang gintong selyo upang supilin ito,
Hindi kailanman magiging matatag ang katawan na sinamsam ni Ginoong Xuanling. Ngayong nakabalik ka na. Panahon na upang bayaran mo ang utang niya. Ibigay mo ang gintong selyo. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Ang ipinagkanulo niya ay kayong mga demonyong kumakain ng tao. Hindi ang angkan. Ang selyong ito, hindi mo na ito mababawi habang buhay. Kayabang mo. Kung gayon, gagawin kitang latak ng gamot. Zaiwei, dalhin mo ang mga bata at dumaan sa mga nasirang pantulong na ubod ng pormasyon. Papasok ako matapos silang mapaslang. Bumalik ang buhay. Kung hindi ko mababayaran ang utang na loob ko sa iyo. Masyadong malakas ang supresyon mula sa malaking pormasyon. Kailangang itago ang aking espiritual na aura. Ina, makikiraan sa iyong mga mata. Ituro mo sa akin ang daan. Ang mga anyong ito. Kamukhang-kamukha ito ng rebulto ni Xuanling John sa bundok ng zoo. Ito ang bagong sisidlang kukunin niya. Masyado nang nagutom ang hukag na sisidlang ito. Munting halimaw ng angkan Shen. Ang gintong selyo mo at ang iyong pagsasanay sa ikapitong antas. Sapat na ang mga iyon upang hubugin siya bilang isang ganap na bagong sisidlan. Kayong mga mataas ang tingin sa sarili. Palagi ninyong itinuturing ang iba bilang mga sisidlan. Ang mga taong itinuring na kasangkapan. Ngayon, gagamitin ko ang sarili ninyong mga tuntunin. At ilalantad ko ang inyong lihim. Isang piraso ng sinaunang enerhiya ang idiniin sa isang mahalagang punto ng pormasyon. Kung maubos ang pinagmulan, maubos na. Binabaligtad mo ang daloy ng espiritual na ugat. Walang silbi. Dudurugin ko muna ang iyong kamalayan. Ikaw ang hinihintay ko. Xuanling John. Tumigil ka. Huwag mong suwayin ang utos ko. Isang alyansang bulok mula sa kalooban. Mababasag sa isang dampi. Peach Wanhui. Lumabas ka at humarap sa paglilitis. Puno ng tuktok. May isang tao sa kaibuturan ng pormasyon na binabaligtad ang mga espiritual na ugat. Ang aking alagad mula sa tuktok Kixi. Tunay ngang hindi mo binigo ang matanda. Basta hindi napuputol ang daloy ng dugo. Hindi patalo ang matanda. Zaiwei, hindi ba umalis ka na kasama ang mga bata? Sinabi ko na, ako mismo ang magbabayad ng utang na loob. Naipadala na ang bata. Ngayon, salakayin natin ang pugad nila. Ngayon na. Huwag. Huwag mo siyang patayin. Bawat buhay na nakatala sa kasulatan ng dugong Xuanin. Isa-isang aaminin ang kanilang mga kasalanan sa harap ng bulwagan ng batas. Magaling, bata. Napakahusay ng ginawa mo. Numero ng kuta ng Pei. Bing 13. Ano ang tunay mong pangalan? Ako si Ligawer. Mula sa bayan ng Shikiao. Nasuri at nakumpirma na ang talaan. Hinihintay ka ng pinunong pangkulto sa pangunahing bulwagan. Nais niyang harapin ka ng personal tungkol sa kapabayaan ng sekta. Ang kapabayaan ng sektang Yueheng. Muntik nang humantong sa malaking kapahamakan. Shen Yansheng. Handang buksan ng sekta ang lawa ng espiritu upang sa pilitang ibuhos sa iyo ang kapangyarihan. Upang tulungan kang tuwirang makamit ang pagtatatag ng pundasyon. Hinihiling kong opisyal na maisama sa talaan ng sekta si Pei Junyang. Hindi siya taksil sa angkan Pei. Isa siyang saksi na nagbunyag sa madugong kaso at nagligtas sa mga bata. Pinahihintulutan.
May utang sa kanya ang sekta na katarungan. Ina, mabuti at ikaw mismo ang naglinis nito. Matatag na ang iyong aura. Ayos na. Pagsasanay sa ikapitong antas. Walang nabawas kahit isang patak. Ang butas sa manggas mo. Tinahi ko na gamit ang sinulid ng odsut lang yelo at apoy. Ang utang na loob noong araw. Bayad na. Mula ngayon, sarili nating kakayahan ang pairalin. Maglakbay tayo sa landas ng dakilang daan.